Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Bumara yung lalamunan ko. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. Pag-uusapan tayo ngayon, sakit ng ganito, hindi ko alam kung bakit. May pag-uusapan tayo ngayon. Ito ay comment ng isang, hindi ko alam kung ano yung ano niya sa buhay. Ano ba siya, defender ba siya ng mga ghost hunters na peke or whatever. Pero gusto kong i-share sa inyo yung napag-usapan namin para at least kahit pa paano. Mahirap kasing sagutin ito ng type-type lang. Di ba, mga kababayan ko? Ito try ko na malumanay kahit alam mo yon, parang drain na akong kausap ng tao. Pero need eh. Kasi may mga nagsabi wag mo nang patulan, pero need eh. Kaya, kung hindi natin i-explain, kung hindi ako mag-i-effort na i-explain yung mga bagay-bagay, hindi talaga tayo magkakaunawaan. So ito yun si pinahapyawan ko na to kagabi, si Sir Erwin Defensor. 'Di ba? Nakikita ko naman na worthy na pag-usapan yung argument niya kasi napaka-passionate siya na sumagot, 'di ba? Kaya lang mahina ang ulo. Hindi ko sinasabi matalino ako, pero dito kasi nakita ko yung pagiging mahina ng ulo niya na hindi niya ma-pick up. Ang sabi niya dito, agree ako dyan sa sinasabi mo. Again, please, wag mo lang murahin na bobo o tanga ang lahat. Ang sabi niya dito, lahat. 'Di ba? Ang lahat. Tingnan niyo natin, i-highlight ko, bobo o tanga ang lahat na nanonood. Be specific lang sa pagmumura. Dito pa nga lang mahina na agad ang ulo nito eh. 'Di ba? Hindi ko sinasabihan na bobo at tanga lahat ng nanonood. Isa ako sa nanonood eh, di bobo at tanga din ako. 'Di ba? Sabi kong gano'n, dito sinabi ko, minura ko lahat ng nanonood. Ang minumura ko, mga bobong defender niyan. Sabi niya gano'n, di ba iyon ang argument ko sa'yo sa previous video mo na wag i-generalize. Hindi ko nga generalize. Wait lang ha, ano ba ang meaning ng generalize? Uulitin ko uli para magkaintindihan tayo. Baka hindi tayo nagkakaintindihan mga men eh. Kung tama ba yung yung mentality ni uulitin ko ulit para kay Sir Erwin Defensor. Uulitin ko lahat ng na-explain ko kasi mahina ang ulo niya. Hindi niya naiintindihan. Generalize meaning. Generalized meaning. Tingnan nga natin. Ito yung mga meaning ng general. Ayon sa Oxford Languages. Meaning ng generalize, make a general or broad statement by inferring those specific cases. From specific cases pala, sorry. Make a general or broad statement dun sa isang specific na case. Dito, ang pinag-uusapan natin, yung case sa mga fake ghost hunter. Broad yun. Ibig sabihin, pangmalawakan. Make something more widespread or widely applicable. Yung pwede sa lahat. Diba? Ano ba yung simple meaning ng generalize? Involve a lot of people, places, or things. Diba? Lahat. Synonym for generalize, vague. Pwede. Example ng generalization. Ilang Tagalog nga, generalize, Tagalog. Tagalogin natin. Tagalog. Pangkalahatan. 'Di ba? Pangkalahatan. O ito, mas simple na lang Oy, Sir Erwin Defensor, pag sinabi mo generalize, pangkalahatan. Well, kapag generalization ang pinag-uusapan, tama ba yung term na generalization or whatever? Mga grammar police, paki-correct na lang ako. Pag sinabi mong generalize kasi, tama itong sinabi mo dito na lahat ng nanonood
'Di ba? Wag mong mumurahin ng na bobo at tanga ang lahat ng nanonood. Tama ka dito. Kasi ang sinabi mo dito, lahat eh. So, kahit mga hindi naniniwala at naniniwala na basta nanonood, lahat eh. Tama? Tama to. Kapag pinag-uusapan generalize, uulitin ko, tama itong sinabi mo. Huwag mong mumurahin na bobo at tanga lahat ng nanonood. Dito ka nagtapos eh, lahat ng nanonood. So when you say lahat ng nanonood, kasama dyan yung mga believers at non-believers. At yung mga napadaan lang na wala namang pakialam. 'Di ba? Talagang hindi ko ginagawa yon. Yung murahin lahat ng nanonood ayon dito sa unang comment mo. Sabi mo, be specific lang sa pagmumura ha, thank you. Ngayon, sinabi ko, minura ko lahat ng nanonood. Base dito sa sinabi mo na lahat ng nanonood, tinanong kita, minura ko ba lahat ng nanonood? Ang minumura ko, yung mga bobong defender niyan. Kasi lahat naman ng nanonood dyan, hindi naman bobong defender eh. Hindi naman defender niya lahat ng nanonood dyan eh. Actually, kahit supporter, lahat naman ng nanonood dyan, hindi naman supporter eh. 'Di ba? May mga basher na nanonood dyan. Kila Donsky. May mga napadaan lang. Na curious dun sa ano. 'Di ba? Kaya nga specific eh. Yun din yung sinabi mo, be specific. Ini-specific ko yung mga defender, mga nagtatanggol, mga sumusuporta dyan. Yun yung bobo at tanga. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? 'Di ba? Ito nga nag-agree ka sa sinasabi ko dito eh na peke eh. 'Di ba? Fake na nga, nanloloko na nga, sinusuportahan pa, hindi ba bobo? Hindi ba bobo 'yon? At tanga? Sagot. Fake, susuportahan mo, maniniwala ka? Hindi ba bobo yun? O tanga? Move on tayo. Sabi mo dito, di ba iyon ang argument ko sa previous video na huwag i-generalize? Ipipilit na naman yung i-generalize eh. Hindi nga gine-generalize eh. Specific group of people nga eh. 'Di ba? Kung mag-comment ka sa mga viewers dahil lahat ng viewers ay hindi bobo, I agree. Tama ka dito. Karamihan sa kanila may I agree. However, ang sinasabi kong ang mga bobo, yung mga naniniwala at nagdedepensa kay Donsky. Tama to. Hindi ka mali dito. Lahat ng viewers ay hindi bobo. Totoo. 'Di ba? At hindi naman lahat ng viewers diyan ay defender tsaka supporter. Ito, pinapaliwanag ko na maayos ha. Para makasunod yung utak ni Sir Erwin Defensor. Hindi kasi nakakasunod yung utak ni Sir Erwin Defensor eh. 'Di ba? Mahina kasi ang ulo nito. Sabi niya, if you remember sa previous video mo, 'di ba generalize na sinabi mo na maraming bobo pa rin na naniniwala sa peking ghost hunter. Oh, hindi ba specific 'yan? Yung word na naniwala. Ngayon, kung hindi ka naniwala, hindi ka dapat kasama, hindi specific, hindi in general 'yan. Sabi ko, marami naman talagang bobo. Maraming bobo pa rin na naniniwala sa mga peking ghost hunters. Marami naman talaga. Specific yung tinutukoy ko, yung mga na naniwala. Ikaw, naniwala ka ba? Kung kasama ka doon sa naniwala, isa ka doon sa bobo. Parang ganito yun, marami pa ring mahirap ang nakatira sa Manila. Does it mean ba, generalize ko, na lahat ng taga Manila ay mahihirap? O, Sir Erwin Defensor, nahahalata mo na yung kahinaan ng ulo mo? Diba? Marami pa ring pulis na mangungutong. Does it mean ba lahat ng pulis generalize ko
na mangungutong lahat? Marami pa ring abusayap sa Mindanao. Does it mean ba lahat ng taga Mindanao, generalize ko, na abusayap lahat? Nakakapa mo na, Sir Erwin Defensor, yung kahinaan ng ulo mo o hindi pa? Kaya nag-comment ako na wag i-generalize. Na ikaw na mismo nagsabi, ang tinutukoy ko yung naniwala eh. Hindi naman lahat. Kaya nag-comment ako na wag i-generalize na mapagsabihan ang maraming bobo na naniwala. Kasi mostly sa mga nanonood ay merong pinag-aralan. Tama ba? Kasi basta merong pinag-aralan, hindi yan mga bobo, regardless kung anong academic grades nila, be specific ka lang sa pag-comment. I do agree. Actually, kahit hindi naman nag-aral, hindi naman bobo yun eh. May talino pa rin yun eh, kahit hindi nag-aral. The fact na nakakaluto ka ng ulam mo, nakakaligo ka, hindi ka bobo. Ba't nagsasabi ako ng bobo at tanga? Expression yun. Yun ang kahinaan ng ulo mo na hindi mo naiintindihan. Parang ganito yan, magkakaibigan tayo, nalaglag yung cellphone mo. May expression tayo na, tanga naman ito, nilaglag mo yung cellphone mo. Pero alam natin na aksidente yon. Or isa pang perfect example magkaaway tayong dalawa, hayop ka. Hindi ka naman talaga hayop eh. Diba? Animal ka. Animal ka talaga. Animal ba yung kausap mo? Hindi naman animal yun eh. Pinipilosopo nyo kasi. Ang dinidescribe na bobo doon, yung actions nila na naniwala sila sa peke. Hindi yung buong pagkatao nila. Kahit pa sabihin mo domestic helper yan na nagtrabaho sa ibang bansa, hindi naman makakapunta na ibang bansa yan kung bobo yan eh. Nagigasi ba ibig ko sabihin? Kaya ako nasasabing bobo, tanga. Style ko yon para iparamdam sa kanila yung displeasure ko. Uulitin ko uli yung case ng putang ina principle. 'Di ba? Para maintindihan nitong mahina ang ulo na 'to. 'Di ba? Hanapin natin yung putang ina principle ha. Ito na napag-anuhan to sa Supreme Court eh. Nagkaroon ito ng anong tawag doon sa doon sa decision. Kasi may nagdemanda regarding diyan sa putang ina na yan. Ito ha. Basahin natin yung putang ina principle. Baka hindi naintindihan nung kagabi na na pinag-uusapan natin. Paano ba to? Open image in tab. Ito. Putang ina principle. Sabi dito, may jurisprudence na to eh. Ano ba meaning ng jurisprudence nga? Tingnan natin, jurisprudence. Lahat, para maintindihan ng tsatsagain ko talaga. Tama ba spelling ko? Jurisprudence. Jurisprudence meaning. Tingnan natin meaning. The theory or philosophy of law. 'Di ba? Para naghahang tong tong mouse ko. Jurisprudence science of law. Practical science giving a wise interpretation to the laws and making a just application to them for all the cases, blah, 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 blah. Ay, hindi nyo pala nakikita. Sorry. Ito. Yan ang jurisprudence. The science of law, the practical science of giving a wise interpretation to the laws and making a just application of them to all cases as they arise. Yan ang jurisprudence, di ba? Ngayon, ito yung putang ina principle. Basahin natin to para just in case magka-idea si Sir Erwin Defensor.
Sabi niya dito, putang ina principle. The words putang ina mo are common expressions in the dialect that is The words putang ina mo are common expression in the dialect that is often employed not really to slander but rather express anger or displeasure. It is seldom, if ever, taken in its literally sense by the hearer. That is a reflection on the virtues of a mother. Ayan may nakalagay dito. Reyes versus People. Nandiyan yung date kung kailan yon. Does the statement, putang ina mo, 500 na ba to? Made by the accused cannot be considered as slanderous. Hindi daw slanderous yon. Kasi hindi naman tinutukoy doon yung virtues of a mother eh. Nagigets nyo ba? Hindi naman pag sinabi kong putang ina mo naman. Hindi, sinasabi ko ba na puta ang nanay mo? Expression yon. Anak kayo ng patola. Parang kapag sinabi ko na mga bobo tanga, maybe partially pwede mong kunin yung literal sense nun kasi nga dun sa part na naniwala sila sa ghost hunter ay na peke. Katangahan naman talaga. 'Di ba? Kasi tayo mga Pilipino sanay tayo ng ng yung binobola-bola eh. Gusto natin yung walang nagiging effect yan. Yung kapatid, dapat hindi ka naniniwala diyan. Pakikinggan ba ako nun? Pag ganon, kayo naman. 'Di ba? Hindi, walang kinalaman yun. Nililiteral mo eh. Nililiteral mo. No, pag sinabihan ko na hayop kayo, paano mo na-identify na hayop ako? Hayop ba ako? Tao ako ah. 'Di ba? Walang kwenta! Ay, nako, Diyos ko. Ipipilit niya na naman, Yung pagsabi ko na grupo ng mga naniniwala, ay sabi niya, hindi yan specific na keywords. Kasi grupo naman ang tinutukoy mo, hindi individual. So ang gusto niyang mangyari, individual yung tinutukoy ko. 'Di ba? Pagpatuloy natin sinasabi niya, hindi yan specific na keywords kasi grupo naman ang tinutukoy mo, hindi individual. Sa sinasabi mo na grupo, kahit sino sa viewers. No! Hindi kahit sino sa viewers. Yung mga viewers nga na naniniwala ang tinutukoy, hindi kahit sino sa viewers. Maliwanag yung statement. Mga bobong nanonood na naniniwala. Hindi kahit sino sa viewers. Sabi niya gano'n, sa sinasabi mo na grupo, kahit sino sa viewers, pwede maging kasama sa grupo na tinutukoy. No! Specific nga eh! Mga naniniwala! Tsaka sumusuporta! Lahat ba ng nanonood doon, naniniwala at sumusuporta? Paano ako? Nanonood ako doon, sinusuportahan ko yon? Napakahina ng ulo talaga. So, specific na yon? Specific nga kasi nga tinutukoy ko nga yung grupo ng tao na naniniwala at nagdidepensa. Diyos ko! Kung meron mang name ang grupo na tinutukoy mo ay specific yon, pero walang name. Anong name? Meron nga eh. Mga grupo nga ng naniniwala at dumidepensa. Ang gusto mo bang mangyari? May grupo katulad ng Tropang Tanga? Yun ba? The Tanga Group? Yun ba ang gusto mong pangalan? Or Tropang Pochi? Para maging specific, kailangan gawan ko ng pangalan? Hindi ba sinasabi ko lang na yung mga naniniwala, hindi pa ba sapat sa'yo yon? Diyos ko, hindi daw specific yon. Pero walang name ang grupo. Kaya kahit sino na individual ay pwedeng maging kasama sa grupo na Hindi. O sinabi ko mga bobo at tanga-tangang naniniwala.
Lahat ba pwedeng sumama doon? Paano kung hindi ka naniniwala? Kasama ka doon? Sagutin nyo, kasama ka ba doon? Kapag hindi ka naniniwala? Example, ay hindi maganda ang pagkaawit ng Bee Gees. Iyan ay specific. Kahit grupo ang tinutukoy mo, kasi kilala naman natin kung sino ang miyembro ng Bee Gees, di ba? Kaya nga sinasabi ko ang mga sumusuporta at dumidepensa dyan, mga tanga. Hindi ba specific na yon? Na grupo yon? Kilala na natin kung sino-sino yun. Basta sumuporta. Ay, naku, Diyos ko. Ang gusto niya, isa-isahin daw. Ang sabi niya, walang bobo sa mundo. Basta't merong pinag-aralan. Depende sa'yo kung anong gawin mo na hindi madamay ang iba sa sinasabi mo. I do agree, di ba? Na walang bobo talaga sa mundo. However, yun nga ay expression at way ko yun para i-express yung displeasure sa kanila. Di ba? Lahat ng sinasabihan na putang ina mo dito sa mundo, ay hindi naman lahat yun ay puta ang nanay. Nagigets mo? Lahat ng sinasabihan dito ng hayop ka, ay hindi naman talaga hayop lahat. Walang bobo sa mundo, basta't mayroong pinag-aralan. Depende sa'yo kung ano ang gagawin mo na hindi matamay ang iba sa sinasabi mo. Kasi meron na viewers na mga matatalino. Hindi kasama nga ang matalino doon! Sinasabi ko na nga mga bobo na ngayon naniniwala. Kung matalino yun, hindi yun maniniwala. Parang ganito yun, kapag sinabi ko na, na bawal dito bawal dito pumasok ang mga bata. 'Di ba? Halimbawa, bantay ako sa sinihan, Bawal dito pumasok ang mga bata. So tinutukoy ko bawal yung mga bata na makapasok. So assume mo walang bata dun sa loob. Dahil pinagbawalan Tama? Ba't mo sasabihin na na meron talagang viewers na bata? Bawal nga pinagbawalan na nga Finilter out mo na nga yung mga bata Parang dito ang tinutukoy mo dito yung mga bobo at tanga-tanga. Finilter out mo na. So automatic walang madadamay na matatalino doon sa pinagbawal ko. Or doon sa pinagsabihan ko pala, sorry. Walang masasama. Bakit sabi mo mga viewers na wala akong pakialam sa mga matatalino? Matatalino yan ko talaga naman. Or maybe ang iba dyan ay posibleng kamag-anak mo, mga matalino, sinabi mong karamihan sa mga viewers ay mga, Tina mo, inulit mo na naman, ito yung pag-generalize mo Tapos sinabihan mo karamihan sa mga viewers ay mga bobo. Di pati kumpletuhin mo, karamihan sa mga naniniwalang viewers ay mga bobo. Naniniwala, may keyword ako na naniniwala. Magulo ang utak nito ni Erwin Defensor. Binabalik niya na naman sa generalization, Ikaw ang nag-generalize, hindi ako. Specific ang tinutukoy ko. Yung mga nakakasunod pa rin ba? I'm so sorry, kailangan pagdaanan natin. Sama-sama tayo dito. Na matorture dito sa kahinaan ng ulo nito. Ay mga bobo damay pati ka mag-anak mo. Dapat kailangan mong pag-isipan ang sinasabi mo. Pinag-isipan ko nga. Sinabi ko nga, mga naniniwala at sumusuporta ay mga bobo at tanga. Hindi ko sinasabi na lahat ng nanood ay bobo at tanga. Diyos ko! Okay lang naman na matamaan kung talagang bobo talaga. Bakit ito? Kinokontra mo ang sarili mo. Naniniwala ka may bobo pala talaga. Tapos sasabihin mo dito, walang bobo sa mundo basta may pinag-aralan. Or walang bobo. 'Di ba? Pero I do agree na wala naman talagang bobo. Yun ay expression nga lang. Tawag mo sa mga taong nagtatanga-tangahan. Ngayon, dahil sinabihan mo ko na mahina ang ulo ko,
Hinahamon kita na magbigay ka ng patunay na mahina ang ulo ko. Sinasabi ko na nga, na tinutukoy ko, specific na grupo. Hindi mo naiintindihan. Hindi ako miyembro ng Bee Gees ay naniniwala sa, hindi ko sinasabi na ang miyembro ng Bee Gees ay naniniwala sa fake ghost hunting. What I mean is, grupo ang tinutukoy mo. Kaya kahit sino na viewers ay nasama sa grupo na bobo at tanga. Kita mo? Grupo daw ang tinutukoy ko. O ganito, may itutukoy akong grupo. Bibigay ko yung qualifications ng grupo na to, ha. Isang grupo, let's say, isang grupo na masyal sa Luneta. Ang edad ng mga miyembro ng grupong ito ay 25 years old hanggang 30 years old. Itong grupo na to ay puro lalaki lang ang miyembro. Grupo ang tinutukoy ko, ha. May criteria akong binigay, 20 to 30 years old, puro lalaki lang ang miyembro ng grupo. 'Di ba? At ang religion ng grupong ito ay puro born again. So may mga qualifications ako na ibigay doon sa grupo na tinutukoy ko. Ngayon, pag-iisipan mo ba na may kasamang Iglesia ni Cristo doon? Wala. Kasi nga nasabi ko lahat ng miyembro ng grupo na pumunta doon sa lugar na yon ay puro mga born again. Common sense ang gagamitin, ha? Mahina ang ulo. Common sense. Natural, hindi mo iisipin na may kasamang doon. May kasamang miyembro ng Iglesia ni Cristo doon. Dahil natukoy ko nga, uulitin ko, ang miyembro ng mga grupo na yon ay mga born again. Tatanungin mo, may kasama bang babae doon? Wala, kasi nga sinabi ko kanina, puro lalaki lang yung miyembro eh. 'Di ba? Mahina pa rin ba ang ulo mo? Tapos tatanungin mo, pwedeng mapasama dyan may sanggol. Hindi nga, ang sinabi ko nga 25 hanggang 30 years old yung yung edad ng mga miyembro ng grupo specific yung tinutukoy ko. Katulad na sinabi ko, kapag sinabi ko na mga bobo at tanga yung mga naniniwala dyan, ang tinutukoy ko, grupo ng mga naniniwala. Hindi kahit sino. Diyos ko, napakahina talaga ng ulo nito. What I miss, grupo ang tinutukoy mo, kaya kahit sinong viewers ay nasama. Kapag matalino ka at viewer ka nun, hindi ka masasama doon. Kasi ang tinutukoy doon, mga bobo at tanga na naniniwala. Kapag hindi ka naniniwala, hindi ka kasama doon. 'Di ba? Doon sa tinutukoy ko. Mga bobo yung defender. Kung hindi ka naman nagde-defend at nanonood ka doon, hindi ka rin kasama. May may criteria ako na tinutukoy. Ano ba? Diyos ko, ano ba, sir? Pakibasa at intindihin ulit ang sinasabi a while ago. Wala akong sinasabi na Bee Gees ay naniniwala. Sino ba nagsabing naniniwala sa Ghost Hunter? Ang Bee Gees. What I mean, kung grupong tinutukoy. Meaning, lahat lang ng miyembro ng Bee Gees pag sinabi mo na bobo at tanga at walang damay na iba, di ba? Sinasabi ko lahat nga ng defender. Defender lang. At naniniwala. Lahat ba ng nanonood doon naniniwala? Lahat ba nanonood doon defender? Hindi. So specific yun. Paulit-ulit tayo dito, sir . Iyon ang ibig ko sabihin. Dapat sila ang pinagsabihan mo para specific naman. At hindi lahat ay damay, di ba? Pero hindi mo naman nasabi na lahat ng nagtatanggol sa fake ay ginawa lang kayong bobo at tanga. Hindi mo naman nasabihin na lahat ng nagtatanggol sa fake ay ginawa lang kayong bobo at tanga. Para walang sinabi ko na nga lahat ng nagtatanggol at lahat ng naniniwala. Ano ba?
Ang tanong, sinong grupo ang tinutukoy mo? Grupo ka ng naniniwala at grupo ng nagdedepensa. Sir. Kaya nga nasabi ko dito, ano ba sir, nagda-drugs ka ba? Sabi ko, grupo na. Tanungin mo sa sarili mo kung sino nagda-drugs sa atin. Basahin mo ang reply ko. Lahat ay intindihin. Kaya nandyan ang sagot ko sa tanong mo. Very judgmental ka na ang tao. Akala mo sa sarili parang ikaw na ang matalino. Hindi ako matalino! Pero pinapagmalaki ko na hindi ako bobo. Hindi ako matalino. Puro pasang-awa nga ako. Nag-aaral ako eh. Baka makita nyo yung report card ko nung high school ako. Puro 7 yun. Di ba? Puro 7 ang hindi ako matalino. Di ba? It so happen na nasa akin lang ang katotohanan. Di ba? Paano ko nasabi na sa akin ang katotohanan? Ang tanong ko, fake ba yan? Fake naman talaga yan eh. Oh, kahit saan tayo makapunta, kaya kong patunayan na peke yung mga yan. Hindi nga humarap sa akin yung mga yan eh. Diba? At napatunayan ng fake yung mga yan. Hindi mo pa sasabihin tanga yung sumusuporta dyan? Ikaw naman. No, mali ka. Specific kung mag-criticize ka para walang argument na nangyayari. Dapat dapat kung naniniwala sila, hayaan mo na wag mo nang tawagin bobo tanga. Gusto ko eh! Di tutulan nila. Tutulan nila yung sinasabi ko na hindi sila bobo tanga-tanga. Bakit hindi ba tanga ang sumuporta sa manluloko? Ikaw naman. Feelings iyon eh, hindi pwedeng turuan ang kanilang feelings. Oo nga, bakit kinukontrol ko ba? Tinuturuan ko ba? Bahala sila. Magpadala sila ng pera dyan, wala akong pakialam. Basta i-describe ko na tanga-tanga sila. Bobo sila. Ba't ko pipigilan yan? Irespeto daw yon, di ba? Dapat daw irespeto. Pag mali, hindi dapat nirerespeto ang mali. Kasi pag nirespeto mo yan, iisipin ng mga yan, tama ang ginagawa nila. Di ba? O for example, may manluloko na tao. At may kumukonsinte do sa manluloko na yon. Irerespeto mo? Ay diyan papasok na isa ka rin tanga. 'Di ba? Inuulit ko hindi ko sila dinidiktahan sa dapat nilang gawin. Sinasabi ko lang na bobo, tanga-tanga sila. Unang-una, pera nila yun, ibigay nila doon. Suportado ko pa yun, ibigay nila lahat na. Walang pipigil doon. Lahat ng kitain nila, ibigay nila doon. Wala akong pakialam. Basta sasabihin ko, katangahan yun. Kailan ko ba pinigilan yan? Di ba? Kung kayo hindi naniniwala sa video ng mga fake ghost hunters, sana ang magandang sabihin mo, mga kapatid, baka maloko at mapaniwala kayo dito sa video na to. Baka? Baka? Talaga naman naluloko sila eh. Ano ba? Kaya hindi umuunlad ng Pilipinas, ang gusto natin, lagi tayong binobola. 'Di ba? Gusto natin yung binobola-bola tayo. Yan ang ginagawa sa atin ng mga ng mga politiko, kaya tayo nalulugmok sa kahirapan eh. Ay, takot tayo sa katotohanan eh. 'Di ba? Bino mo sasabihin mo, baka daw anong baka? Talaga naman maluloko kayo niyan eh. Ba't kailangan idaan mo pa sa sugar coating? Ano ba? Sa tingin mo kung nagda-drugs ako, ay kaya kong makipag-argue sa'yo? Yes! Maraming mga high na high ang lasing nga nakikipag-argue eh. Diba? Iyan ang kamalian mo, judgmental daw. Kaya kung mag-criticize ka, parang kilala mo lahat ng viewers na, hindi nga viewers lahat, specific ang grupo. Diyos ko naman. Ay, Diyos ko. Tapos dito, medyo nahimasmasan ka na dito. Medyo nakahabol na yung utak ni Sir dito. Sabi niya gano'n, sige, granting na specific ang sinabi. 'Di ba? Medyo nagigets mo na dito eh.
Nagigets mo na yung ibig ko sabihin eh. Granting na specific ang nangyari. Ngayon, lumipat ka ng argument mo. Para kang palaka eh. Lumundag ka ng argument mo. Sige, granting na specific ang sinasabi. Pero hindi tama na sabihan mo ang viewers naniniwala na mga bobo at tanga. Dahil wala silang karapatan. Wala kang karapatan na pagsabihan sila ng ganon. Kapag totoo ang sinasabi ko, karapatan ko yon. Objective ang sinasabi ko eh. Hindi ba katangahan ang sumuporta? Uulitin ko ha. Hindi ba katangahan ang sumuporta sa manluloko? Sa dami-dami ng pwede mo suportahan, manluloko pa, at aawayin mo yung nagsasabi ng totoo? Hindi ba katangahan yon? Respeto ang paniniwala. Ito ang paniniwala ko. Hindi kita kinokontrol eh, pero kinokontra mo ko eh. Ang lagay, yung mga bobo, tanga-tanga na to, ito yung irerespeto natin. Pero yung pagsasabi ko ng totoo, hindi mo irerespeto? Abay, tanga ka nga. Mahina nga ang ulo mo. Di ba? Basta totoo ang sinasabi, karapatan yung sabihin ng totoo kung totoo ang sinasabi nyo. Kahit kailan katangahan ang sumuporta sa manluloko, tandaan nyo yan. Hindi pwedeng igalang yun. Tapos ito pa hindi ko sila tinuturuan, dinidescribe ko lang kung ano sila. Ikaw nga tinuturuan mo ko ng dapat kong gawin eh. O bakit ikaw pwede? Di ba? Hindi mo pwedeng turuan ang feelings ng isang tao kasi yun ang feelings nila. Di ba, na-apply mo ba sa akin yan, sir? Na-apply mo ba sa akin yan, sir? Di ba? Isn't it ironic na ako nagsasabi ng, you agree sa mga sinasabi ko. Ayan sinabi mo dito, agree ako sa sinasabi mo. Di ba? Hindi ba ironic? Nag-a-agree ka sa sinasabi ko, tapos ako yung pagsasabihan mo niyan? Di ba? Na yung feelings sila nararamdaman na iba-iba ang paniniwala ng tao sa mundong ito. Na maraming religion. Hindi naman religion ang pinag-uusapan eh. Kita mo kung gaano mag-mislead tong mahina ang ulo na to. Bakit mo ikukumpara ang religion sa paniniwala sa kapekean ng ghost hunter? Ang bawat religion may basis yan. May interpretation sila sa scriptures. At hindi biro yung interpretation, yung process kung paano sila nag-interpret ng paniniwala nila. Dapat mong igalang yon. Dahil yung sa religion naman kasi, wala namang confirmed at wala naman tayong masasabi na 100% accurate ang interpretasyon eh. Masisure ba natin na ang teaching ng Katoliko ay 100% totoo? Ganon din sa ibang religion, may ensure mo ba ang interpretasyon nila sa Bible ay pero naniniwala sila na totoo yung interpretasyon nila. 'Di ba? Pero sa mga ghost hunters, sir, general truth ang pinag-uusapan eh. Kahit magkakaiba tayo ng religion, kapag pinatunayan ko sa'yo na fake ang ginagawa ng mga yan, fake yan. Ito ha. Ito, bibigyan kita ng example. Bihira kong, hindi na. Piplay ko sana yung behind the scenes eh. May behind the scenes ako. Kaya lang pinagsabihan na ako nung source eh. I-PM mo na lang ako, Sir Edwin Defensor. Doon sa behind the scenes na ginagawa nila Reborn. Confirm na fake yung pag-ghost hunting nila Reborn. Yung mga aswang nila. Nandun sa behind the scenes yung confirm na natin fake eh. Yung truth nasa kamay na natin, tapos paniniwalaan ng igagalang mo, ang tanga mo. Men, napakatanga mo talaga. Hawak na yung proof na inuulol yung mga kababayan natin, tapos igagalang mo yun?
Sa religion ba na yan? Yung mga events ba na pinagbabasihan nila? Confirm ba yon? Debatable nga lahat ng dyan ng topic sa religion Kaya yun ang dapat mo igalang. Para wala na lang away, kung ang paniniwala ng mga iglesia ni Cristo ay bawal kumain ng dugo, sige, bahala sila doon. Kung ang mga Katoliko naman ay pwedeng kumain ng dugo, sige, bahala sila doon. Kasi hindi talaga nagtutugma doon Kasi lahat ng mga pinagdedebatihan doon ay ayon sa kanya-kanyang interpretasyon. Hindi mo pwedeng sabihin sa mga ghost hunters na to na kanya-kanya tayo ng interpretasyon dahil may sinusunod tayong general truth. Ano ba yung general truth na yan? Hindi natin pwedeng pagdebatihan dito na ang asin ay matamis. Kasi alam natin parehas na ang asin ay maalat talaga. Ngayon, kung ipipilit mo sa akin na ang asin ay matamis, bobo ka talaga nun. Hindi ko pwedeng igalang sa'yo yun. Naiintindihan mo ba? Na general truth ang pinaglalaban natin dito, hindi yung base sa doktrina lang, na katulad na nasa religion. Kung ang paniniwala namin ay matamis ang suka, hindi siya maasim, igalang mo, gago! Di ba? Proven ng fake ang mga ghost hunter tapos naniniwala sila doon, igagalang mo? Sumusuporta sila sa manluloko, igagalang mo? Diyos ko. Tapos ikukumpara mo pa, meaning ang naniniwala sa INC ay hindi pwedeng pagsabi ng ibang religion na hindi nga religion to Kasi nga, yung paniniwala na tinutukoy mo, ano yan? Wala tayong solid basis niyan. Kaya nga marami nagsisik kung ano yung totoong religion Kasi most of us, hindi natin alam kung ano ba talaga ang kung aling religion ba ang nagsasabi ng totoo. Pero ito, alam na natin peke ito 100% na nating alam to na peke. May mga patunay na peke itong mga to. Ano ba? Tapos igagalang mo? Ano ba? Kanya-kanyang paniniwala. Tangina ng buhay ito, hindi kita minumute. Ang dami na nasagot ko sa iyo mula kagabi. Hindi na post, na-block mo ako. Ito nga, nababasa ko nga Ang paniniwala ng isang viewers ay wala kang pakialam. At dahil naniwala silang scripted ang video ng Peking Ghost Hunters, ay pagsasabihin mo ng bobo at tanga, yes! Yes! Naniwala sila sa scripted hindi ba katangahan yon? Ano ba? Kaya tatanong nyo, naniwala sa isang scripted, hindi ba pagiging tanga yun? Ako nga, natanga ako nung nung naniwala ako doon sa scripted na yung nagpatato sa noo Tanggap ko yun. Natanga ako doon. Wala, ganun talaga ang buhay Bakit mo lulukuhin ang sarili mo doon? Tamo, ikukumpara mo sa Catholic? Tanginang tao to. I'm so sorry kung napapamura na ako Kasi kinukumpare mo na sa religion yung paniniwala. Ano ba yung mga ghost hunters mo? Mga propeta? Ang bihira tong taon to. Inabot na ako ng 40 minutes. Kayo, bahala kayo dito, Tapos nagtanong pa siya dito. Ngayon, sino sa atin ang nagda-drugs at napakahina ng ulo? Ngayon, para walang away, ako na yung nagda-drugs at mahina ang ulo. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.